Hi guys! Once again, welcome back sa ating channel. Panibagong araw at panibagong reaction video tayo ngayon. So ayan, magre-react po tayo dito sa upload ni Ma'am Hana or Kalingap Hana dito sa interview ni Papa Joms. Actually, before ko siya pinanood, nagbasa muna ako ng comment. At dito nga po guys, nabash na naman si Papa Joms sa interview na to. So hindi ko alam kasi yung sinabi doon, bakit daw puro kami na lang yung sinasabi ni Papa Joms, bakit daw hindi ako? So hindi ko siya masyadong nag-gets, kaya panoorin natin tong video na to at bibigyan natin ng reaction. At para malaman din po natin kung bakit nga ba nagagalit yung bashers dito kay Papa Joms. So para maintindihan natin, syempre, panoorin natin yung video sabay reaction. At saka kung di nyo pa napanood to, samahan nyo ako ngayon, sabayan nyo akong panoorin ito. At bago natin simulan, syempre huwag kalimutan mag-like and share sa ating video and of course mag-subscribe na rin po kayo. Higit sa lahat, huwag kalimutan palaging suportahan ang ama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog Kalingap Rab at syempre si Jack Matubang. Suportahan rin po natin ating Keyboys, Kalingap Partners, mga charity vloggers sa Pilipinas. So yan guys, huwag na natin patagalin pa, let's go kasi ako na-intriga din po ako kung bakit nagagalit yung bashers dito ni Papa Joms. Ano na naman kaya ang ginawa ni Papa Joms? Bakit na naman na-triggered ang mga bashers? Let's go. Grabe. Ano ang tunay na kaibigan para sa'yo? Tunay na kaibigan? Ano siya? Sometimes hindi mo siya yung tipong laging kasama. Pero mapapatunayan mong tunay siyang kaibigan kung through ups and down to the best and worst na nangyari sa iyong buhay is andyan siya. And yun, laging nakasupport. Tama. Yung totoong kaibigan talaga, kahit walang-wala ka, nandyan palagi yan. So yan po yung definition ng totoong kaibigan. Diba? Hindi yung kaibigan na nandyan lang kasi may pera ka, nandyan lang kasi meron ka. So yung totoong kaibigan, mapawala ka man or meron ka man, nandyan, kung palaging nandyan sa'yo, yan talaga ang tunay na kaibigan. Kayo. So yun, para sa akin, yun yung tunay na kaibigan. Pwede ka bang magbigay ng isang tunay na kaibigan mo sa Kalingap? Ay, grabe. Gusto kong lumayo pero andyan si Papa Dan. Dito ka din sa bahay ni Kuya Bal. Dito ako, oo. Baka, kung hindi ko sabihin si Dan, baka ako mapalis. Baka din ako, invite sa mga pagkain. Napansin ko rin guys, no? Simula nung pumunta si Kalingap Jomar dito sa Kalingap, simula na napunta si Papa Joms dito sa Kalingap, palagi talaga niyang kasama si Kalingap Dan noon pa man hindi sila magkasama sa apartment. So mas nagiging close sila ngayon kasi yun, magkasama sila sa apartment at pareho din po sila ng vibes. So kaya sabi nga nila, the same feather flock together. Ay, happy birthday kay Beth. Advance. I-invite na kayo ni Carla. Ayaw nga birthday. Sa Sunday na. At saka ang Edsy at Danjoy at ibang love team. Yun si Raya Bete. Grabe. So ang ating Kalingap Dan. So ang ating second question. Ano ang pinakamalaking pagsubok na nalampasan mo sa isang relationship? Relationship. Ano ba? Pagsubok, siguro lang din, yung every time may broke up. Parang siyempre yun yung pinaka-anong pagsubukan. So, may times na iiyak mo talaga, pero eventually naman, nakaka-move on ka din. Yun lang, kung magpapakabisi ka lang, so, maka-move on ka din naman. Life must go on kasi yun ang kailangan. Hindi pwedeng tayo mas. Tama nga naman, di ba? Kung broken ka, so dapat i-enjoy mo yung self mo para ma-overcome mo yung mga problema, malimutan mo yung mga masasakit na bagay na nangyari sa'yo, di ba? So dapat para mag-heal yung mga brokens, so dapat talaga i-enjoy mo yung sarili mo. So para sa akin yun na yun, isa na yun sa achievements sa isang relasyon pag nanggaling ka sa isang broken relationship. Yun, alam mo na po yun. Napapakain ka sa lungkot. Oo, hindi pwede. Dapat i-enjoy talaga ang sayang naman yung buhay. So, ano ang pinaka-valuable na natutunan mo about mental health recently? Gaano kahalaga sa'yo ang mental health? Sobrang halaga niya. Kasi
ano ba? Kung madadala kasi ng ano mental, paano ba? Sobrang halaga niya kasi it affects your daily life. Sobra, it affects your daily life. So, kung di okay yung mental health mo, kung may plano ka sa araw na yun, pwedeng ano yan pwedeng hindi mo magawa, pwedeng hindi ka maging productive on that day kasi yun, na ano yung mental health mo, magulo, dami mong iniisip. So, tama nga naman, pag apektado talaga yung mental health mo, so hindi ka makakakilos ng maayos, kumbaga aligaga ka, no? Kasi marami kang mga iniisip na problema, di ba? So apektado yung mental health mo, kaya dapat mo talagang i-fix yung sarili mo, no? Napaka-importante ng mental health, no? Dapat healthy yung mental health para healthy rin yung takbo ng buhay mo. So yun, para always positive yung mga nasa isip mo, magagawa mo yung mga bagay na madali, no? Madali mo magagawa yung mga bagay pag maganda yung mental health mo. Mahalaga talaga na alagaan natin yung mental health natin. And kapag may pinagdadaanan ka, sino ang una mong naiisip na kakampi mo? Wala, pamilya ko. Lagi yan, pamilya. Family talaga. Family first naman talaga. And what type of support ang kailangan mo from your friends and family right now? Hala, financial support. Pare-parehas. Pare-parehas. Hindi. Yun naman talaga, financial support is the first, di ba? Second na po yung pakikiramay, di ba? First talaga is financial. Practical bukod na sa tayo financial, ngayon. so disregard natin yung financial. Ano talaga support is support na support. Tawag dun, Moral nakalimutan ko support. din Yeah, moral Alam ni support. Dins. Anong tawag dun yung moral support? Moral support yan, moral support. Kung may bisita tayo, Ay, alam yun. Good ay morning. umatras si Ali. Nice. So, thank you sa ating 5 questions na medyo madali lang. Medyo Meron madali. tayong Easy question. 8 na dito. Hala. Last na. Ay. Sige, So, sige. pag sinabing Carla, ano ang unang bagay Eto na. na naiisip mo? Kind. Si kind na lang. Kain. Sobrang Ako naman si Carla yung nakikita ko, pinaka first impression ko talaga sa kanya is matalino, no? Matalino siya. Tapos yung aura kasi niya mabait, talagang approachable. Approachable yung aura ni Carla. So yun yung first impression ko sa kanya. sobrang parang makabasag pinggan ni Carla. Oo. Ang lambing ng boses niya. Smiling. Tapos yung mukha niyang angelic. Tawag nga sa kanya ni Mama, ano yun yung sa mata niya, tantalizing eyes daw. Sobrang ganda Nakakakit rin ang naman. mata ni Carla. Una ko talaga napansin ni Carla noong una kong nag-reaction kay Carla, yung mata niya. Sobrang ganda din kasi ng mata niya. Yung tipong pag tinitigan mo, parang nangungusap yung mata niya. So, ganun ka ganda yung mata ni Carla. Kaya, pag tinitingnan mo si Carla, madadani ka talaga ni Carla. No? Kasi parang hinahata ka sa mata ni Carla. So, yun. Ang galing, ang ganda. So, ano ang paborito mong suot ni Carla? Yung gandang-ganda ka sa kanya kapag yun yung suot niya. Gandang. Oo. Paano ba? Madami rin kasi siyang Actually, lahat naman bagay Pero lahat sa naman kanya. kasi Pero bagay. ano yung parang pinaka tumatak sa'yo na ang ganda-ganda na yung suot niya yun? Siguro pag Yung every time birthday na nakano niya, yung book niya. maganda rin siya yung birthday Oo, niya. nakalugay. Tapos, yung lang, decent lang na damit. Ako yung nag-photoshoot siya. Yung photoshoot. Ay, oo. Ganun. Inisip ko kasi yung normal days na niya. Pero yung photoshoot niya, yung Grabe. pinakalasin talaga yung Diba? So, maganda. Kita ko na mga tingin mo nung kay Pero Kay may mga pang Carla. napapanood. Pag ganun ako Di ba alam, parang magkaka-stiff neck ka dun eh. Pag naka-dress na kasi si Carla, pag naka-forma na si Carla, ibang level yung niya,
ibang level yung charisma talaga ni Carla. Talagang mapapa-head turner ka no? Head turner talaga si Carla, guys. Kasi sobrang ganda niya, sobrang puti niya, and lahat naman ng mga damit na isusuot niya, in fairness, babagay talaga sa kanya. Kasi maputi siya at saka matangkad siyang babae. So, masasabi talaga nating iba ang karisma ni Carla. Talagang mapapalingon ka, si Carla, wow! Ang ganda naman ni Carla. So, eto, meron ka bang masishare na hobby or hilig niyong gawin ni Carla na di nakikita sa vlog? Kunyari, pagka yung dalawa lang kayo na magbabanding, ano yung hobby niyo? Mga ganun. Bukod sa Panay pagkain. kurotan. Oo. Pagkain kasi talaga Pagkain talagang banding. and also kape. Or, Mahilig din siya magkape. hindi siya, hindi siya nagkakape, pero siguro mga milk tea, mga ganun lang. Pero ang ano niya kasi is yung banding ba? Kung sino mga kasama. So, ikaw mahilig ka magkape? Oo din, mahilig ako magkape. Pero umigas kasi ako ngayon sa kape kasi I mean yung kape sa mga coffee shop na may mga mas maanong sugar, matatapang. Oo. Yung sugar kasi ang inaiwasan ko po ay grabe sila. Wait lang. Sige po, salamat po. Mag-distribute. Meron daw po ibibigay si Raya Bet. Pero tapusin muna natin yung moment. Parang kainan na. Ginugutom na tuloy ako. Sa tingin ko, may kainan na doon sa harapan nila, di ba? Kaya nadidistract si Papa Joms. Alam naman natin si Papa Joms, kain is life talaga siya. So, feeling ko nadidistract siya sa mga sagot niya kasi parang nakikita na niya yung kainan. Jomar, sister. Tapusin lang muna nila yan. So, eto na po. Paano mo nalalaman kapag galit na si Carla? Paano Ano nga ba? nalaman? Anong napapansin mo kay Carla pag galit na siya? Paano siya magalit? Pag jowa mo na talaga, alam mo na yung paano magalit ang jowa niya, di ba? So, let's see kung alam na ba talaga ni Papa Joms dito kung paano magalit ang isang Carla. So, malamang sa malamang, alam na niya yan kasi, yon nag-I love you na, di ba? So, let's see, anong sagot ni Papa Joms? Ganun yung mukha niya. Parang magsasabi yung kilay. Nakasimangot. Nakasimangot na siya, tapos hindi na siya nagsasalita. Tapos medyo malalim lang inisip niya. Okay, ganun pala si Carla, no? And ano ang isa sa mga pinakamatinding tampuhan niyo ni Carla? Tumpuhan. Paano ba? Pinaka medyo malala na naging tampuhan niyo ni Carla. Hindi naman sobrang lala, pero lang siguro. Communication lang din siguro. Pag di kayo masyado nakakapag-usap, update, ganyan. Update siguro. Ganun. So di pa naman, wala pa naman kayo sa malalang. Wala pa naman sa malalaking. Or Hindi kasi si Carla, no? Oo din naman. Tsaka hindi din naman natin kasi tawag yan. Siyempre nag-aaral po yun hindi naman siya naging napag-cellphone. So kapag wala ka sa mood o bad trip ka, paano ka sinusuyo o pinapakalma ni Carla? Ayan. Paano ba? Lang din, kakausapin lang din. Ginagan. Kapag ginaganon ka niya, Parang basta. Lang yun. Kasi ito na yun dun. Lagi napapansin namin pag nanonood kami ng vlog niyo. Lagi kang kinikiliti ni Carla, no? Ay, oo. Ma-physical po yun. In a good way naman. Parang way lang yun ng niya. Paglambing niya. Kiliti, konting sipa. May mga babae kasi na sobrang mahilig, like for example, manapak, diba, kikilitiin ka. So may mga babae ganyan. Pag alam nila na nababad trip ka, so yun yung way nila para mahimasmasan yung galit mo. So kinikiliti ka nila. And yun yung attitude ni Carla. Kasi nakikita rin naman natin minsan na pag di ba may vlog sila na medyo nagtatampo si Papa Joms pero bumabawi si Carla, kinikiliti niya si Papa Joms. So yun yung attitude ni Carla. Oo. So if nakikita to ni Carla ngayon or mapapanood niya, anong message mo sa kanya? Ano message? Okay, si Carla, hello, kung napapanood mo man to, sabi mo na sa live kung may mga mali akong nasabi or baka na-offend ka. Pero ayun,
Pakatatag lang, and syempre ingat lagi sa sa pag-aaral. At yun, dito lang naman kami palagi. Ay, ito And pala. lastly, complete the sentence. Kung papansinin niyo po, kung basahin niyo po dyan sa comment section, marami ang nagalit dito kung bakit daw palaging kami yung ginagamit ni Papa Joms. Bakit hindi daw ako? So, I don't think na ikakagalit niyo po yun. Kasi yung ni-refer ni Papa Joms doon is pangkalahatan. Kumbaga sila lahat, no? Nandito lang kami. And of course, nirespeto rin po niya si Kalinga Prab doon sa part na yon. Kasi si Kalinga Prab yung founder eh. Siya yung scouter ni Carla. So, palagay na lang natin na malaki yung respeto niya kay Kalinga Prab. So, it means hindi niya pwedeng gamitin lang niya yung salitang ako. Kumbaga, okay, nandito lang ako palagi. And alam naman natin na silang lahat, mga kuya niya, nandito palagi silang lahat para kay Carla. So, yun pala guys, nagagalit sila dito sa salitang kami. So, wag niyo na pong gawa ng mali siya yung sinasabi ni Papa Joms. And kung meron man po siyang matinding dahilan kung bakit niya yan ang ginamit niya, so, patawarin po natin siya. No? Wag po natin siyang husgahan. Kasi may mga nagagalit dyan sa comment section sa pagsabi niya dito sa nandito lang kami. So, parang natural lang yan. Okay lang po yan. Yan yung gagamitin ni Papa Joms. Wala pong mali siya yan. Carla, Paano ba sana? Carla, sana mas tatagan mo pa. Hindi madali yung sitwasyon natin sa ngayon. Medyo lumalaki yung supporters. Hindi, tama nga naman, hindi maganda yung sitwasyon lang ngayon kasi parang nagkawatak-watak ang Jomcar, especially sa mga sponsors. Iba kasi guys ngayon, naniniwala agad sila sa mga sabi-sabi ng ibang tao, so hindi muna nila kinonfirm dito kay Papa Joms, diba? So, mahirap din po yun. And sobrang unfair din sa part ni Papa Joms na siya lang yung nasisisi. Diba? So, although, priority naman talaga si Carla na siya yung tulungan kasi siya yung beneficiary. So, isipin din po natin na malaki rin po yung ambag ni Kalingap Jomar dito kay Carla. No? So, pareha po silang dalawa may ambag sa isa't isa. Kaya narating po nila yung ganitong sitwasyon ngayon. So, sana wag po nating i-blame lahat kay Kalingap Jomar. So, mas mabuti na wala na lang po tayong i-blame sa kanila. Kasi, hindi naman po deserve ni Kalingap Jomar na parang nasa kanya lahat yung kasalanan. Maraming mga negative, positive kang maririnig. Pero tandaan mo lang na kahit anong mangyari, andito lang naman kami. I mean, kung may concern is... Nabas na naman siya dito sa word na kami. So, siguro, may kanya-kanya din naman tayong opinion about sa pag-interpreta dun sa sinabi niya. Pero para sa akin, wala naman siyang mali siya. Kasi pangkalahatan yung ginamit niya eh. Kumbaga, nirepresenta niya yung sarili niya sa kanilang lahat. Kaya siguro yun yung sinabi niya na nandito kami palagi para sa iyo. So, I don't think na mali or may maling nasabi si Kalingap Jomar dito. Kaya I know na hindi niya deserve mabash dahil lang po dyan sa salitang kami na yan. Yung problema, pwede mo lang kami puntahan kasi tayo-tayo lang din naman ang nagsusuportahan. So, yun. And be thankful, be grateful always. Pray always. Yun lang. Haba So, thank you so much. Thank you, Hana. Salamat po. Ayan. Sobrang galing ni Hana, guys. Ni Kalingap Hana mag-deliver ng kaniyang mga interview dito kay Papa Joms. And yung mga sagot naman ni Papa Joms, okay naman siya. So, maganda yung mga sagot ni Papa Joms dito. Talagang pang-matured siya. And dito lang talaga siya sumemplang sa pagsabi niya ng kami. Nandito lang kami. And I know, para sa akin, walang problema yung word na kami. Kasi, yun nga, yung tulad ng sinabi natin, parang nire-representa niya yung sarili niya sa kanilang lahat, no? Kumbaga, in my behalf. So, nandito kami palagi para sa iyo, Carla.
So, yun lang. Walang problema po yun. Huwag na po natin bigyan pa ng mali siya. Sa dami-dami na mga iniisip ngayon ni Papa Joms, sa mga nangyari. So, naway, huwag na po natin dagdagan pa yung mga pangbabash natin sa kanya. So, irespeto pa rin po natin kung ano yung opinion niya at kung ano yung mga gusto niyang gawin kasi buhay niya po yan. And yun, si Carla nga hindi nagre-reklamo, bakit pa tayo ang magre-reklamo? Nakita naman natin na masaya pa ang Jomcar ngayon. So, mag-focus na lang tayo sa mga positive, mga good vibes about sa Jomcar, sa kanilang pagpapakilig sa atin. And yun, doon tayo masaya and doon tayo mag-focus. So, sa mga bashers, naway tigilan nyo na po ang pagpapakalat at gawa-gawa ng mga issue kasi nakaka-bad vibes po ang ganitong klaseng attitude. So, yun lang guys ang ating reaction sa araw na to. Sana nag-enjoy kayo. Baka hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po ang buong video ng walang reaction. Kung gusto nyo namang panoorin ng may kasamang reaction, samahan nyo ako. And yun, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ito nga po pala si Chloe TV guys. Bago natin tapusin, huwag kalimutan mag-like and share and mag-subscribe na rin. Muli po, maraming salamat sa iyong panonood.